What's up? This is MC at welcome sa panibagong episode ng ating series na How to Checkmate. At ngayon ay makikipaglaban tayo kay Stockfish. So sa board editor muna tayo. Set up natin yung gusto nating pwesto na laruin. Clear board tayo. And then ilagay natin yung king natin sa E1, ang bishop natin sa F1 at knight natin sa G1. At yung king ng kalaban ay sa E8. Bakit natin ginagawa to? Dahil sa nakaraang mga episodes, trinay natin pag-usapan yung pag-checkmate gamit yung knight and bishop. Kaya lang yung mga sinagutan nating example sa igaling kay Liches na tingin ko ay masyado maganda yung placement ng knight and bishop. Kumbaga, hindi nyo matututuhan paano sila i-set up ng tama. Ngayon sa video to, isi-set up natin sila ng tama. Pero hindi natin ma-explain ng kompleto yung lahat ng technique dahil hindi naman ito yung explanation part. So gusto ko lang ipakita na kaya siyang gawin kalaban si Stockfish. Kung gusto nyo ng mas kompletong paliwanag, panoorin nyo yung part 1 and part 2. Ayan na. King natin E1, bishop natin F1, knight natin G1, initial position, then yung king ng kalaban E8. So play against computer tayo. Continue from here, play against computer. Then, ilan time control kaya, no? Huwag naman 1 minute, no? Sige, try natin ng 5 plus 0. Ayan, level 8. Siyempre, tayo yung color white. Okay. Ayan na. Siyempre, tulad ng binanggit ko doon, bago magsimula, no, explain ko na. Ayun, tamang procedure kasi, pipili tayo ng corner kung saan natin siya mamatihin. At, dapat kakulay ng bishop natin. So, dito, A8 or H1. Yan, dalawang yan. Pero bukod doon, dapat ma-centralize muna natin yung knight natin tsaka yung bishop natin. So dito, actually, pwedeng unahin mo yung minor pieces, pwedeng unahin mo rin yung king. Tingin ko kahit ano naman doon sa dalawa, okay. So okay, let's play bishop c4. King f8. O knight f3 tayo. King g7. King e2 tayo. King f6. King e3. King e7, bishop d5 tayo. Ayan na, nakagitna na yung bishop. King f6 siya. Let's go to, dito tayo sa d4. King d4. And then yung knight natin, nag-king f5 siya, gumigit na siya. So yung knight natin, dapat madala natin sa e4. So dito muna tayo, knight d2. Dito sa d2. Ayan, nag-knight. Nag-king to f6, so we can now play knight to the e4. Nagkataon na with check yun. So, medyo katulad na to dun sa part 2 natin. At ayan, king g7 na siya. So, let's play king e5. Lapit tayo sa gitna. At again, ang next step dito, yung knight natin dapat madala na natin sa f7. So, siya ay nag-king g6. So, yung knight natin, dapat madala natin sa f7. Pwede tayo sa d6. Again, dadalhin natin siya sa A8 o kaya H1. So, pipilitin niya magstay sa A8, H8 o kaya A1. So, nag-knight G5 siya. King G5. Let's now proceed with our plan. Knight F7. Check. Okay. So, akala ko pupunta siya ng kusa sa H1 eh. Akala ko mag-king H5 siya. Pero hindi, nag-king G6 siya. So, ang goal naman natin dito ay, medyo kamukha na to ng last time. So, yung knight natin, ang bantay niya, bishop. Kaya hindi natin basta-basta pwedeng ilipat yung bishop natin kasi maghahang yung knight. So, dito I think pwedeng ilapit natin yung king natin sa e6 para bantayan yung knight. Ayan. So, pag nagpunta siyang h5 doon, nag-volunteer siyang lumapit sa h1 para nagpapamati siya. So, instead, pumunta siya sa g7. So ngayon, kontrolin na rin natin yung G6 para mapilitan na siyang bumaba sa 8th rank at umakyat sa 8th rank at mamati natin siya. So ito na, nag-king F8 na. Again, pwede na natin siya i-sandwich pattern, king F6, tapatan silang tatlo. Ito hindi gantong example natin kanina. So syempre, pag nagpunta siyang E8, mas malapit siya dun sa A8. Kaya dito talaga siya sa G8 pupunta, king G8. Ngayon, kung papayagan natin siya umakyat sa H7, aakyat talaga yan para hindi siya mamate. So, kailangan lang natin panatilihin na binabantayan nun ng bishop natin. So, pwede tayong gumawa ng kahit anong waiting move, basta bantayan sa H7. So, let's say bishop G6.
Only legal move niya, king f8. Ngayon, kokontrolin natin pa isa-isa yan. g8, f8, e8. Ngayon, umpisa natin sa g8, bishop h7. Only legal move, king e8. At again, kapag umalis na siya dito sa sandwich pattern ng knight, king, knight, king, knight, king, pwede na natin gawin yung W pattern ng ating knight. So, let's go to e5. Magpapahabol yung king niya, or pwedeng sa f8 siya. So, bumalik siyang f8. Sa part 2 natin, hindi siya dyan nagpunta, pero buti na lang ngayon dyan siya nagpunta para ma-explain natin lahat ng possible lines. So, dito pupunta pa rin tayo sa d7, and it will come with a check. At only legal move, king e8, inaatake yung knight, so bantayan, king e6. Only legal move, king d8. At isa-sandwich pattern natin siya, king d6. Uy! Pwede na ba yun? So, nag-king c8 siya. Ang ina-expect ko kasi king e8, tapos i-check natin siya sa g6. Pero medyo sinira niya yung pattern. Pwede na ba? Pag nag-knight d5, knight c5, punta sa d8, knight b7. Pag pumunta doon, hindi natin naaabutan. So, hindi pwede. So, dito muna tayo. Pigilan natin yung kanyang king na magpunta sa b7. Bishop e4 para walang takas. So, pupunta siya sa e8. So, ngayon natin bantayan yung e8. Bishop g6. Ayan. So, ngayon dito na siya pupunta at covered na ng bishop yung e8. So, pwede na tayo mag-knight c5. King c8 siya, knight c5. O, babalik yan sa d8. Then, knight b7 check. Pero nagkataon lang na wait check yun kahit hindi naman. So, king c8, attacking the knight on b7. Bantayan, king c6. Oh, pwede rin, actually yun lang pala legal move niya, no? So, ayan, magkatapat na yung king niya at knight natin. So, tapatan na rin natin ang king natin para sandwich pattern. King b6. So, pwede siya dun sa c8 o kaya sa e8. Sa c8 siya nagpunta, tataka siya sa d7. So, kontrolin natin yan and actually it will come with a check. Pero pwede rin naman na bishop e8 lang. O sa e8 lang tayo magpunta para patunayan na hindi natin siya kailangan i-check. Bishop e8, controlling d7, at ngayon nagpunta na siya sa b8, wag na siya payagang makabalik sa c8, so bishop to d7. So ngayon, dalawa na lang squares niya, b8 at e8, at dapat dalawa talaga yung squares niya kasi kung hindi, makaka-stalemate siya. So itong knight natin, dapat makapunta siya sa a6, so dito tayo sa c5. Ngayon, pag nagpunta tayo sa a6, it will come with a check. So, ideal yon. Kung hindi, kailangan careful kayo. Dapat gumawa muna kayo ng waiting move. Pero dahil ang knight a6 ay with check, pupunta siya sa a8, and then meron tayong bishop c6, checkmate. O, ayan na. Kalaban natin si Stockfish, level 8, at checkmate natin siya. Ilang moves ang kinailangan? 31 moves. So, kailangan nyo kasi maging careful. Hindi ko ata ito nabanggit sa unang dalawang parts or maybe sa ibang video natin nabanggit natin. Pero just to make sure, kailangan kasi natin siya ma-checkmate within 50 moves. Kasi kung walang pawn movement at walang capture na nagaganap within 50 moves, pwede siya mag-claim ng draw. At syempre ayaw natin yon kasi tayo yung lamang. So, kailangan nyo maging efficient. Hindi kayo basta-basta lang mag-move at nagko-control ng square. Kailangan mag-gets nyo muna yung harmony or yung coordination sa pagitan ng knight, bishop, tsaka nung king. Ayan, practicein nyo to sa iba't ibang kulay. Sa mga examples ko ata, puro light squares. Kayo na bahala mag-translate kung gagawin nyo man siya sa dark square. Ganun lang din naman, imi-mirror, i-rotate. Try nyo siya sa iba't ibang side ng board para talagang ma-master nyo siya. Hindi ko lang siya pagawang i-cover sa lahat ng videos natin dahil masyado magiging mahaba. Kaya bibigyan ko lang kayo ng idea at kayo pa rin yung mag-explore sa sarili nyo mga board editor. So I hope may natutunan kayo dito at maybe magamit nyo to no, sa isa sa mga games nyo. Medyo rare pero ako nagamit ko na to kaya sinishare ko din sa inyo kasi posible siya. Ayan, salamat sa panonood and kita-kits sa ating next na mga videos. Paalam!